shadows and trials I cannot hide. Goodness and mercy will follow me forever and always through eternity. Through eternity. In the valley so deep, I don't walk alone. A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this whole. Praise the Lord. Ang pag-usapan natin sa pagkakataon na ito, ano ang mga rewards ng mga mananampalataya or believers in the kingdom of God. Yan ang ating magiging bagong series at mahigit mga 15 to 20 siguro na mga pag-uusapan natin, of course biblical. And then syempre pa, welcome sa Gospel 24/7 na kung saan ay gusto nating na makatulong tayo sa ating pagninilay, pag-aaral ng salita ng Diyos, at higit sa lahat yung makita natin yung ano yung maya apply natin sa araw-araw na makukuha natin sa ating topic, yung ating personal application. Yun ang pinakamahalaga sapagkat ang pakikinig ay dapat ang kasunod ay yung ating maisabuhay ang salita ng Diyos. Of course, no one is perfect at tayo ay nakadepende sa biyaya ng ating Panginoon. So yun ang ating dalangin na lahat na makikinig sa atin o sa ating talakayan o pagtalakay sa mga subject or topic ay tumulong o tulungan tayo ng biyaya ng Panginoon na maisabuhay natin ang kanyang mga salita. So let's get on doon sa ating Word of God at surprisingly ay napakaganda. Siyempre pa ang Word of God ay lagi napakaganda. Sabi ng Mark chapter 10 verse 29, "Truly I tell you," Jesus replied, "no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much as in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come, or and the age to come, eternal life." Wow, napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Yan sa Mark chapter 10, beginning verse 29. At ang ating pag-aaral, as I have said, may yung mga reward. Importante na malaman natin ang mga reward syempre pa. Ngayon, ilan ang reward na yes na alam natin, nabibilang ba natin? So I'm sure na mayroon kayong natatandaan na mga reward. May reward ba? Okay, so yun ang magiging tanong, may reward ba? Yes, mayroon. At ang Bible ay nakakatuwa at sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay may mga reward na pagtuturo ang ating Panginoon. At dito sa ating binasa, yung salita na kung saan ay I tell you, di ba? I tell you. At ang tinutukoy diyan, walang nag-iwan ng tahanan, kapatid, magulang at tatay at anak o kaya lupain or fields or sakahan alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoon na kung saan ay sabi nga ay magkakaroon ng failure o mag-fail na ma-receive niya at sinasabi diyan 100 times na sinasabi. So dahil dito talakayin muna natin, syempre bigyan muna natin ng kaunting pananalita o bigyan natin ng pag-i-expand ang verse 29.
yung idea dyan na mayroon mga nag-iwan. Okay? So, yung left home brothers and sisters na sinasabi. Now, napakalaga na makita natin ito sapagkat minsan hindi natin nababanggit na sa mga lingkod ng Panginoon. So, sa mga mangangaral, sa mga church worker. So, dahil dyan, totoo naman talaga na dalawa yan kasi pagka lahat naman tayo ay mga manggagawa ng ating Panginoon. So, given na yon, maliwanag na yon, church worker. So, mula sa pagiging unbelievers, naging attender or believers ng ating Panginoon. And then, hindi lang naging mananampalataya o naniniwala, naging manggagawa pa. Praise God, congratulations. At yan ang stages ng ating buhay, physical at spiritual at the same time. At siyempre gusto kong masaya kong i-congratulate ang mga manggagawa ng ating Panginoon. Tagalog. At yung English ay church worker or workers in the kingdom of God. So we belong to the kingdom of God, and we are workers in the vineyard of the Lord, household of the Lord, or church of the Lord. So, it cannot be denied or undeniably, may mga manggagawa talagang ating Panginoon. So, dahil dyan, ang mga manggagawa, syempre, mayroon nangangaral, may nag-aakay, may mga nag-i-encourage na umattend. So, kung ikaw yan na mababanggit ko, ay maging masaya ka. Ibig sabihin, magkaroon ka ng dignity, ang tawag dito, maging masaya ka at bigyan mong pahalaga. So, mayroon dyan nagsasaing, nagluluto, na gumagawa sa mga kusina sapagkat may time na may kainan o kaya nanlilibre madalas or regular na siya ay nagkukontribute, yung mga nagko-contribute financially para sa kingdom ng Lord dahil alam niya yung mga pangangailangan. May mga ganun sa church na sila ay masaya, willingly, na ginagawa nila ito dahil masaya sila na nakakatulong sila. So, iyan ang idea dyan, tulong. So, walang pagpipilit sa kanila, kundi sila ay masayang tumutulong. Ano pa? Sino pa yung mga manggagawa? Siyempre, hindi natin makakalimutan yung mga nag-aasikaso during Sunday. Mayroon dyan, nananalangin, nag-i-intercede habang nangyayari or before mangyari yung gawain, pagtitipon, or activity ng Panginoon. So, kayo yun, alright? Mayroon dyan mga masayang gumagawa ng ganyan. Nakakatuwa. Ano pa? Siyempre, yung mga worshiper, talagang ang mga worshiper or member ng music team or worship team ay napakabigat din ng kanilang trabaho sapagkat sila mag-aaral ng mga awitin, practice ng mga awitin at mga instrument dahil minsan ay may iba-ibang mga nangangasiwa ng mga tumutugtog. So, ano man ang inyong hawak na instrumento, part kayo ng worship team at dahil doon ay it demands commitment, it demands your patience at lahat na ng sacrifice, time, effort, money, at yan ay bahagi ng ministry ninyo. Minsan napakalawak, aside from being a member ng music team ay umaabot pa doon talaga sa may mga sacrifices yan. Involve ang time, money, and talent. Ano pa? Marami sa gawain ng Panginoon na hindi madalas binabanggit, yung mga nagdi-decorate, yung nag-aayos ng stage, yung naglilinis mula umpisa, and then pagkatapos lilinisin uli yung place, ihahanda uli, yung mga ganon. So, ano pa bang hindi ko nabanggit? As I can imagine na mula umpisa hanggang sa dulo, and then pagtapos naman na yung gawain, may mga tawagan pa yan, may mga follow-up pa yan, may mga communication pang ginagawa, at may mga tao na kung saan ay sumasalo ng counseling o mga
mga kapatiran, manggagawa ng Panginoon na concern sila, kaya inaalalayan nila yung mahina, pinalalakas nila yung mga mahina, pinapalo up nila, be it physical hanggang sa electronic na na pagko-communicate para i-follow up yung mga kapatiran. So may ginagawa ang bawat isa. Gusto ko lang na ma-mention yan sapagkat yung idea ng pagiging manggagawa sa Panginoon ay hindi nabibigyan ng pahalaga sa karamihan ng mga pag-aaral. Although, of course, nababanggit naman yan na isa sa mahalaga, although walang masyadong emphasis. So, because of this topic na rewards for believers in the kingdom of God, gusto ko kayo na marinig ninyo ito na kung inaakala ng isa o natin na maliit lamang ang ating ginagawa, finally, masasabi natin na wala palang maliit na ginagawa natin as long as ito ay directed sa tao, because that is in accordance with our desire to follow what the gospel says or teach. Ang mahalaga na yan ay ginagawa mo yan dahil ikaw ay tumutugon sa pangangailangan ng kapwa mo dahil nasa loob ka ng iglesia ng ating Panginoon or church ng ating Panginoon. Ikaw ay nandoon sa pagiging manggagawa. Be it na ikaw ay nasa unahan, nakikita, visible, may mga behind the curtain na kung saan hindi sila nakikita pero gumagawa sila na ang Diyos ang nakikita. So may reward po tayo. Okay, sa lahat ng ating ginagawa, nakalitaw man ang ating mga function or hindi, ay mayroon rewards ang mga believers, kasi in general ay believers, but din pag sinabi natin na believers o kaya sinasabi natin na reward, ay pag sinabing believers, automatic yun na hindi ka lang naniwala. Assumed na ikaw ay followers, ikaw ay workers, di ba? Kagamit-gamit ka. So, ang tanong na lamang dyan ay, ikaw ba'y nagagamit ng Panginoon? Ikaw ba'y willing? Ramdam mo ba na ngayon mayroon ka ng gamit, purpose sa community ng Panginoon na kinasasalihan mo? So, yan ay isa sa mga napaka-importanting tanong dahil ang buhay natin maiksi lamang. Napaka-iksi at kailan tayo magiging kabahagi ng kaharian ng Panginoon na functioning, functioning, hindi yung saling pusa. So ang pinaka mga sabihin natin ay negative na kaisipan or misconception pagdating sa pagiging believers ay yung idea na kilala ko naman ang Panginoon. Okay. Pero hindi naglilingkod, hindi siya kasali, hindi siya active, hindi niya ramdam yung kanyang commitment, kundi pwede naman na believers ka sa pakiramdam mo. So sa pakiramdam mo, believers ka kasi nagre-regular ka namang pumupunta sa church. Pero wala kang ginagawa. Hindi mo, basta nandun ka lang, makikinabang ka lang at nakikinig ka lang. So it means na pwede palang mangyari ito. Isa ito sa mga misconception na ako'y naniniwala sa Diyos. Ako ay believers. Ako ay Christian. Pero kailangan pala ay makita natin yung kaganapan ng pagiging isang believers na hindi nag-uumpisa at nagtatapos sa pakikinig. Okay, so yan ang doon. Nakikinig naman talaga, 'di ba? Walang problema. Ang problema nga lang, wala namang ginagawa. so kailangan kung tayo doon umalis tayo sa misconception na yun na isang pandaraya ng kaaway na sapat na nakikinig na lamang pero walang pakialam, 'di ba? Walang pakialam, walang damdamin, walang emotion. Bahala kayo dyan, I'll do what I want to do, and dahil doon ay delikado ang ating kalalagayan. So may deception, I could say deception, because yan ay hindi design ng Panginoon
na kilala mo lang ang Lord. Baka mamaya ay sabihin ng Panginoon, kilala mo ako pero ikaw hindi ko kilala. Okay, so may ganyan na pagtatatwa na mangyayari na sinasabi ng Biblia na nagpalayas kami, okay, nanalangin kami at ginamit na yung pangalan mo, ang sagot ng ating Panginoon ay hindi ko kayo kilala. I do not know you. So, mabigat po yon yung sinabi ng ating Panginoon na yan. Kaya bilang mga mananampalataya, pumasok tayo sa next stage, so sabihin natin stages ng ating relasyon sa Kanya, from unbeliever, next ay naging believers, and naging workers. Ano man ang kaparaanan, I'm telling you, hindi hinihingi ng Lord na pare-parehas tayo ng ginagawa. Actually, depende sa iyong kakayanan. Depende kung anong nasa kamay mo. Depende kung anong nasa puso mo. Malaya ka na makapag-express ng iyong damdamin, pagmamahal, malasakit, at iyong pagyakap sa gawain ng Panginoon, which is ang Panginoon mismo yan. Whatever you have done to the least of my brethren, you have done it to me. So, klarado yan, ha? So, dahil dyan, ay yung idea na kung saan binabanggit ng 29 na mga nag-iwan. So, ang mga mananampalataya na sinasabi ay may mga i-give up sila. Yung pag-iwan, left home, brothers. So, makita natin dyan ay ibalik natin muna. No, brothers and sisters, mother, father, children, fields, for me. Ayan. So, mga sila'y nag-give up. Ang ibig sabihin ng nag-iwan dyan, ay literal na iniwan nila yung yung kanilang mga magulang, bahay. Literally yun. Hindi yun something na parang hindi totoo. Totoo naman yan because kung minsan sa pagpunta mo sa gawain ng Panginoon, like for example, yung araw ng iyong pagsamba, literally ay ito'y personal. Hindi naman hinihingi ng Lord na tatanggapin kita kung kasama mo si ganito o kasama mo yung anak mo. No, ito yung mga personal. So, kung ayaw nila, then you have to what? Leave it and then go to God, go to the place, go to the mission alone. At yun ay personal, okay? Personal na conviction, pagtawag ng ating Panginoon. So, maintindihan natin yung left, So, ito yung mayroong mga taong nagmi-mission. Ayan, ay very obvious naman, di ba? Na mayroon iniiwan nila pansamantala. Marami tayong nakikita. Pag ikaw ay nasa church, makakarinig ka ng mga nag-mission sa isang lugar, sa isang barangay, ganyan. Maaring yan ay buwan, taon. Kadalasan ay sabihin natin na 1 day lang, visitation lang, or 3 days, mga ganyan. And then yung proper na mission kung minsan 3 buwan ipapadala sa norte, sa south, sa ibang bansa ay 6 na buwan, 3 buwan, mga ganyan. So ang lahat yan ay qualify doon sa word na who has left home, and brothers and sisters and mothers and fathers, children and field. Okay? So, dahil dyan ay sinasabi pa ay for me. Nakalagay yung word na for me. So, mayroong meaning, hindi lang nag-iwan. Kasi pwede naman, yes, naiwan yung mga magulang dahil nagtrabaho, halimbawa, nag-abroad, or nagpunta sa isang lugar. Pero ang purpose naman, hindi naman for the gospel. So, mahalaga na makita natin because of the gospel, because of the church, because yung ginagampanan na magmi-mission sila dahil kailangan doon ng mga ngaral, kailangan doon ng ma-set up yung gawain. So, yan ang ibig sabihin ng who has left home. So, ang isa naman dyan na pinaka-practical naman na pang-intindi para makita natin, yung sinasabing regular. Halimbawa, Sunday or Wednesday na may commitment ka sa gawain ng ating Panginoon, yan din ay pag-iiwan din yan in a way. Okay? So, hindi, bumabalik ka nga ng mabilis sa loob ng mula umaga, hapon, bumalik ka. Pero yung idea na iniwan mo muna, ginib up mo yung trabaho mo, ginib up mo yung business mo, ginib up mo yung mga bagay dahil mayroon kang commitment
ng pagsamba. Mayroon kang commitment sa community. May counseling, may pray over na sinasabi. O mayroon, ang isang kapatiran ay mayroon birthday, samahan natin at batiin natin doon. May mga ganun na pangyayari na may mga tao na ganyan sila, na willing nila na puntahan, i-follow up ang isang kaluluwa, o kaya maglagay doon minsan nakakita ako ng mga taong nangangaral sa mga places, okay? At nagpupunta sa mga barangay, nagpupunta sa mga lugar para mag-i-extend yung kaharian ng Lord, nagni-negotiate, nagko-communicate na sinasabi. So yun ay mga level din or idea na pag-iiwan. So, isa sa mga hindi ko pwedeng palampasin na idea na yung commitment mo every Sunday o sa worship service, dahil lahat tayo committed sa worship service, ay yan din ay pag-iiwan din. Sapagkat ang iyong purpose hindi para magbakasyon, hindi para mag-excursion, hindi para mag-happy-happy, kundi church yung pupuntahan mo. And then, isiniset aside mo yung activity mo at yung personal o pangpamilya na mga ginagawa mo or kapakinabangan ng sarili mo at pamilya mo, kundi pupunta ka ngayon doon devotedly, with devotion, na kung saan nandun ka para maglingkod o magsamba, at may time na nag-give up dyan. Mayroon pamasahe or pera na ginagamit dyan. Okay? Minsan magluluto ka ng baon or lahat na yon ay sa halip yung iba, okay, nakikita natin yan, walang duda, na yung idea na who has left home, na importante na makita natin mga kapatid, totoo yan, sapagkat may mga tao na alam nila na pwede naman silang magtrabaho sa araw ng pagsamba. Pero ang ginawa nila ay kanila na itong dinedicate. So that time is dedicated na sa Panginoon. Handog na nila sa Lord. Commitment na nila. At hindi sila nangimi, hindi sila nanghinayang. At talagang sila ay, anong tawag nito, ay intentionally. Kasi po, yan po ay binabanggit ko sapagkat maraming mga believers ay nag-i-struggle sila sa area ng commitment. Now, kapag binanggit ko yung worship service, isa yan sa pinakamatinding labanan ng commitment. Okay, naintindihan ko po dahil siyempre trabaho yan. Siyempre kailangan mo ng pera, okay? Wala namang duda diyan. Ang Diyos naman nakakaalam talaga kung gipit na gipit ka, 'di ba? Gipit na gipit ka at talagang mayroong kang babayaran, sinisingil ka na, kailangan mo magtrabaho sa araw ng pagsamba. Kaya ang ginawa mo ay ganun, wala naman pong mamamatay, 'di ba? Wala naman pong Diyos na magagalit sa iyo. Okay, tatapatin ko na po kayo, ang Diyos naman ay hindi naman ganun kakitid ang kanyang kaisipan, na totoo naman yan nangyayari yan. Pero ito po masasabi ko rin sa inyo, kapag hinayaan nyo rin naman po, okay, na kayo ay nakatakda at kayo naman ay hinihingi, morally hinihingi sa iyo ng Panginoon na sundin mo ang araw ng pagsamba na kung saan ay nakatuon lamang sa Kanya, at ito'y dedicated dapat sa Kanya sapagkat ito'y hinihingi ng konsensya mo, hinihingi din ito ng pagtuturo na kung saan ay narinig mo, at totoo naman na wala namang mananampalataya na walang araw na nakatakda para magkaroon ng sinasabing corporate prayer, corporate listening, corporate na pagsamba o worship na sinasabi, yung congregational na sinasabi. Wala naman nakalagay sa Bible na magkaroon ka ng congregational. But then, automatic yan. Yan ay tradition na kinalulugdan ng Panginoon. Pag sinabing tradition, yan ay tradition na. Ibig sabihin, na-set up na pangyayari na kung saan sinusunod ng universal church na mayroon gathering. Sapagkat doon sa ating sinasabing corporate, pag sinabing corporate, ay lahatan na. Ibig sabihin, sumasamba ka doon together with the people of God, together with the congregation, together with the people.
with the masses. Kumbaga sama-sama. Yan ay kalooban din naman ng Panginoon. Now, ito po yung idea dito. Sa una, nakikita ni Lord na nag-i-struggle ka sa iyong commitment. Naiintindihan ng Panginoon yon at naiintindihan din ng Diyos na desire mo. Okay? At naiintindihan din ni Lord na hindi nagtatapos sa desire na gusto mong sumamba at gusto mong mag-commit. Nakikita ni Lord na ginagawa mo ng paraan. Nakikita rin ng Lord na kung saan ay handa mong i-give up sapagkat mas mataas ang sa Panginoon kaysa doon sa nakukuha mo na sahod o pera o material dahil nagtatrabaho ka sa araw ng pagsamba. So, depende ito sa perspective mo at tinitingnan ka ni Lord kung ano ang iyong judgment, ano ang laman ng puso mo sa bagay na ito. 'Di ba? Kaya kapag nakita ng Diyos na wala naman talaga siyang halaga, mas mahalaga sa iyo yung kinikita mo sa araw na yan. Kaya nagtatrabaho ka, okay? Hindi mo maibigay, parang wala lang commitment. Kumbaga, kung kailan ka lang available, nako, ako na ay nagsasabi sa inyo, tayo ay may moral obligation at pananagutan sa Panginoon sapagkat hinihingi ng Lord na maging matagumpay ka sa bagay na yan, kagaya ng iba ay maibibigay mo ng buo yung sa Panginoon sapagkat sinabi yung sa Panginoon at yung kay Cesar, di ba? Now ganito ang pagche-check niyan para sabihin hindi tayo bias sa ating pagtuturo na parang masyado naman natin sigurong kinakampihan yung other side. No, actually ganito yan. Kung ikaw po ay idaanin natin sa mag-asawa, di ba? O kaya sa isang manliligaw, pupunta ka lang dun kung kailan ka available. Halimbawa, hindi man lang nakikita yung pagpupursige mo, hindi ka panipaniwala, di ba? Halimbawa, ikaw ay halimbawa nasa music ministry ka, ay dahil nga nakasagabal yung pagtatrabaho mo dahil hindi ka pa doon malaya. Syempre dadalo ka, makakapag-practice ka halimbawa sa choir o manunugtog ka. Tapos kapag hindi ka available dahil hindi pa nga nagagawa ng paraan, di ba? Tapos ibig sabihin on and off ka sa practice mo, mayroon bang mangyayari sa iyong may mangyayari ba sa ministry mo kapag ganyan? Yung mga kasama mo mismo ay masisira din yung kanilang commitment dahil yung ginagawa mong example ay gagayahin din ng iba. Paano kung lahat na lang ay ganon? So, ibig sabihin, kung pwede sa iyo, pwede rin sa iba. Kung justify sa iyo, justify din sa iba. So, doon po nagiging problema na yon. Dahil hindi nga po yun dapat. Diba? Ang isang commitment at ang isang trabaho, ang isang gampanin ay minsan nangangailangan po yan ng consistency, tuloy-tuloy at saka yung permanent, ganun. Ibig sabihin, permanente na. Ibinigay mo na yan sa Panginoon na yan. Diba? So, gagaya yan ng isang halimbawa, nag-apply ka ng trabaho. Ano ang hinihingi doon? As an example, sabihin mo, well, nag-a-apply ako ng trabaho, pag gusto kong pumasok ng trabaho, andito ako. Pero kung minsan, wala ako rito. Sinong tatanggap sa'yo? Diba? Sinong tatanggap sa'yo? Diba? Mabigat po yun. Wala ang trabaho ay isang gampanin dahil may ginagawa ka at pinagagawa sa'yo. Diba? Kaya ka magtatrabaho. Now, hindi ka tatanggapin kung ang gagawin mo, now you see, now you don't. At madalas kang wala. O, diba? Ganun din naman, mahalaga ba? Alin ba mataas? Mataas din ba? Mataas ba yung gawain ng Panginoon? Yung pagpupuri kay Lord? Ano mang bagay na para kay Lord ba? Lesser ba siya? Yun ang understanding ngayon. Lesser ba siya sa money? Okay? Mataas ba ang pera kaysa sa spiritual mong commitment sa Lord? I think po, ako'y naniniwala na ang Bible hindi nagtuturo na yung mga bagay na patungkol sa Diyos ay lesser o mababa kaysa sa mga bagay na nasa lupa. Laging mataas ang bagay na kung saan ay belong to the Lord. Or anything that belongs to the Lord, it is higher than anything
Hindi yan dapat nadidegrade dahil sa ating pangangailangan. Okay? So dahil dyan, and we are talking about commitment, at dahil doon, ang sinasabi natin na may mga tao na nag-iwan. At sa kanilang pag-iiwan, hindi po yun madali. Yun ang pinakapuntos ko pa po na gustong liwanagin, na yung mga manggagawa, believers na sila ay mayroong commitment, hindi po yan madali. Kaya bilang mga manggagawa, ito naman po ay part po ng ng kasunod ng ating gustong sabihin, na kailangan po natin igalang, respetuhin at bigyang parangal sa ating mga puso. Atin pong itaas ang kanilang dignidad, na kahit maliit lang o sa ating tingin ang kanilang ginagawa, actually kay Lord ay walang maliit yan. In a way, mahalaga yan kay Lord lahat. Dapat natin din masanayan na tayo mayroong pagpapahalaga sa isa't isa, dahil ang mga bagay na ginagampanan nila ay nangyari yung pag-iwan, nangyari yung sacrifice. Okay, kung nangyari na nga, di ba? At talagang, paano yan? Ibig sabihin naman, kagalang-galang naman yung mga manggagawa na yan, na nandyan, naglilinis at hindi naman kilala ang kanilang mga ginagampanan. Pero nag-iwan yan, may sakripisyo yan. Kaya dapat ay, bakit ko binabanggit ang mga bagay na ito? Na ibig sabihin na dahil darating tayo sa recognition sa ating heart. Okay? Mahalaga ito para magkaintindihan po yung mga nanonood sa atin ngayon, na darating sa heart natin na walang maliit, lahat ginagalang natin pantay-pantay yung ating pagtingin, yung ating damdamin. Mayroon respect, mayroon love, mayroon concern. So, mahalaga yun na yung respeto, na mayroon, hindi natin iniisip, mababa ka sa akin, o kaya walang halagang ginagawa mo, masikat ako. Dapat burado lahat yun. Dapat yung pagsaludo, okay? Pagpaparangal sa puso natin. Ibig sabihin yung pagpaparangal na hindi naman yung against sa Lord, kasi siyempre ang lahat ng karangalan kay Lord. Pero sa ating puso, yung idea ng respect natin ay hindi pagbababa, kundi isang pagkilala ng biyaya ng Panginoon, na humahanga tayo sa ginagawa ng tao dahil sa kanyang pag-iwan, okay, ng tahanan, magulang, kapatid, at lupain o yung field na kung saan ay sinasabi ng Bible. Dahil doon kasi ay alam natin na siya ay tumutugon ng marapat sa Panginoon. So importante ang bagay na yan. Okay? So yan ang verse 29 na kung saan ay atin pong unawain na may mga nag-iwan. So yun ang pinaka big word na nakalagay po dyan, Kaya kayo ay pasok dyan at kayo nakalaya na, at yung pag-iwan na yon ay hindi urong sulong. Alam niyo po, mahirap sa mga Kristiyano yung urong sulong sa kanilang gampanin, kasi naintindihan rin naman natin yan na ang tao nagbabago. Ang tao ay apektado ng kanyang pakiramdam. At dahil dyan, kung ang isang tao ay mananatili siya sa kanyang damdamin, sa kanyang paglilingkod lamang ay base lang sa nararamdaman, hindi ka tatagal sa pagiging believers na kung saan ay may ginagampanan. I would say na yes, it is our own battle or individual battle how to become spiritual in what we are doing, na hindi tayo nakasalalay sa ating damdamin. Kapag masama na ang kalooban ay goodbye, di ba? Goodbye, at tinatalikuran na natin ng para bagang napaka walang kwenta yung ating ginagampanan. When in fact, ay hindi po dapat ganun sa mga mature na ring manggagawa. Sila'y lumalaban, sila'y nakikipaglaban at mananagumpay sila laban sa mga hadlang ng kanilang paglilingkod, at yun ay pinagtatagumpayan nila dahil sinusunod nila ang kalooban ng ating Panginoon. So, isa yun sa magandang ipupuntos natin, Okay, so ang kasunod ngayon na binabanggit ng 30, napakahalaga sapagkat sinasabi na will fail. So galing yan doon sa
and the gospel will fail. Karugtong yan ng 29 na kung tatagalugin natin na kung saan ay magiging bigo na makatanggap ng 100 ibayo 100 times as much in this present age. So may specific na binabanggit na hindi lang isa ang kanilang tatanggapin, kundi 100 times pa. Walang katapusan 'yon. At ang pinaka place and time ay binabanggit na in this present age at saka yung in the age to come. In the age to come, eternal life. So specific yung tinatanggap, eternal life. Okay? And then bigyan muna natin ng diin yung bilang ng tatanggapin 100 times. So, iyan ba'y literal or analogy lamang or parable o ano? Ito po ay literal. At totoo na pansinin niyo po yung mga manggagawa dyan, kahit po yung nag-outreach lamang. Yung bang nagbabahay-bahay o kaya yung manggagawang active sa music team, ay ilan ba dito yung mayroon 10 kapatid? O sabihin na lang natin, mayroon ka. Siguro bihira yung 10 kapatid. Yung biological na brothers and sisters sa loob ng tahanan. Yung sinasabi naman dito na kapatid, magulang, na kung saan ay magkakaroon tayo 100 times, okay? Even yung fields 100 times, ito ay hindi naman biological na mga kapatid. Ito naman ay mga spiritual na kapatid natin sa pananampalataya, kapatid natin sa spiritual nating kalalagayan bilang mga anak ng Diyos. So counted yan, ha? Hindi biological, hindi naman yun nadadami, kundi mga tunay ding kapatid dahil sila ay kapatid mo kay Kristo Jesus. 'Di ba? Mga sons of God and sons and daughters na sinasabi, totoo naman 'yan. Pag naglingkod ka, dadami talaga. Bakit? Ang sinalihan mong yung community mo ay 100 plus, di 100 mahigit yung mga kapatid mo immediately. Ilang diyan ang magulang o ganun kadami magulang mo. Magulang mo 'yan sapagkat sila ay maaring magulang dahil sila ay nakatatanda or sila ay magulang because sila ay tumatayo sa pananampalataya, nagiging magulang natin sila na umaalalay. So, spiritually nangyayari yan. You are my brother, you are my father, you are my mother, sapagkat sa ginagampanan mo. So, we recognize that. Not necessarily biologically na tayo ay nagkakaroon dumadami nanay natin. No. Of course, isa lang ang magulang natin, nanay, tatay. Pero pag pumunta tayo sa isang community, tay, nay, kaya tumatawag tayo na ganun bilang paggalang. And that is true. Na kung saan natutupad naman yung sinasabi ng Biblia na kung saan hindi mabibigo na makatanggap ng mahigit sa 100 pang ibayo yung 100 times dito sa panahong ito, present age, ng mga tahanan, mga kakapatiran, mga magulang at mga anak at mga fields or bukirin na sinasabi. So, nangyayari yan, hindi naman yan literal din na at the same time bawat isa sa atin, but yes, during those times na kung saan ay si Pablo ay nangangaral, hindi pa naman agricultural pa nung araw, so yung fields na sinasabi ay involved. And even our time ngayon, pwede rin sa mga probinsya ay may mga taong minsan nag-donate ng ganitong place sapagkat napakalaki ng kanilang lupain, nag-donate sila. So, nangyayari yung mga ganon na literal ay dumami yung fields na sinasabi. Dahil lahat ng mga kapatiran ay mayroon silang sakahan or place na kung saan ay sila may mga ari-arian. At dahil nasabihin, ay pumunta ka nga dito, pumunta ka dito, pumunta ka dito. Naalala ko nung ako ay nagmi-mission pa sa Pilipinas, na nako dahil sa pagtugon natin sa gawain ng Panginoon, narating natin yung mga beaches na yon, mga places na pag-aari ng mga kapatiran at ipagmamalaki, lali po kayo sa mayroon po kaming kaunting taniman dito, may avocado, mayroon ganyan. So pinapupunta ka doon at pinai-enjoy sa iyo, pinagi-stay ka doon at sasabihin, mag-stay po kayo dito, may ganyan. So libre lang 'yon, walang bayad. So mayroon ka bang ginawa doon? Wala.
I mean, may binayad ka ba? Wala. But then, pina-enjoy sa'yo ng kapiraso nang hindi man sa'yo ang bagay na yon. So in that way ay napupulfill ang kasulatan na ito na nag-i-enjoy ka, mayroon ng physical na rewards din or yung sinasabing yes, rewards dito sa present age. At doon sa next na panahon na sinasabi, yung eternal life naman. So maliwanag po ba ang bagay na ito? Okay? So dahil dyan ay ang focus natin dito dahil yung huling sinabi, and in the age to come, eternal life. So ito yung pinakamatibay. So dalawang narinig nyo ngayon na reward, yung sa present time at saka yung in the age to come. At ang tinutukoy dyan, yung ating pagtawid doon sa eternity na mayroon palang reward. Oh yes, may reward. So nakalagay dito, John 3:16, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ang una nating pag-uusapan na reward, yung sa kabila naman, yung eternity naman ay everlasting life. Now, kasunod po na makikita natin dyan na sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma at ang sinabi niya roon ay the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So si Pablo ito, believer siya ng eternal life at binanggit niya doon the gift of God, ang regalo ng Diyos. Of course, sinasabi ng Diyos sa atin sa ngayon na mayroon tayong tatanggapin. Yet, hindi pa natin nahahawakan yan. Pero yan ay pangako na yan na totoo. Ibig sabihin, totoong pangako yan. Pero nandyan na ba tayo? Eternal life na ba yung nahawakan natin? Literally, hindi. Pero pagdating ng time na natapos ang ating mga buhay sa lupa, ay kakamtin natin hindi pangako, hindi salita, kundi tunay na eternal life in Christ Jesus. So, ang kasunod, yung 1 John 2:25, and this is the promise that He has promised to us, eternal life. Ang mga apostol ng Panginoon, iyan ang core na kanilang discussion na kung saan ay mayroon sinasabing pangako. Yan na reward yan. Ang isa sa mga reward ng mga mananampalataya ay eternal life. So marami yan, maraming mga reward yan ang ating Panginoon na ating didiscuss. Abangan natin sa mga susunod nating pagtalakay aside sa eternal life. Ano pa ba? So ma-excite po tayo sapagkat totoo na maraming binabanggit ang Bible na mga reward, hindi lang napapag-usapan madalas. But dito sa atin pong ginagawa sa Gospel 24/7, pag-uusapan natin ang iba't ibang katibayan ng pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Be it present or yung doon sa eternal life ay ma-discover natin na kung saan ay supported ng Scripture ang mga reward na ito. So mayroon kayong tatlo na kung saan ay patunay na may reward at ulitin natin John 3:16, ang sino mang maniwala ay hindi sila magpe-perish or mapapahamak, kundi magkakaroon ng everlasting life. Yung pangalawa sa Romans na kung saan ay regalo, gift ng Lord. So si Jesus Christ ay gift, yung Holy Spirit ay regalo din sa atin dahil libre yan. And then yung pangatlo na gift of eternal life. At then, yung panghuli na ating binanggit ngayon ay wag nating kakalimutan na pag sinabing eternal life, binabanggit ng 1 John na pinangako niya ito. Alam naman natin na ang Diyos ay hindi siya mabibigo sa kanyang mga pangako. So, I hope na na-encourage kayo. Siguro sa ating pagtatapos ay magbigay tayo ng kaunting application na ganito po yan kapag pinag-usapan yung eternal life. May demand yan na kailangan tayong manatili, kailangan tayong maging tapat. Sabi ng Bible ay ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So yan ay apply din po sa atin sapagkat kung ang buhay natin hindi natin ilalagay sa katapatan, ayan, sa katuwiran ng Diyos at aalis tayo sa katuwiran at katapatan na hinihingi ng Diyos. Do you think na ang Diyos ay igagawad sa iyo yung eternal life?
Of course, hindi. Sapagkat conditional yan. Bagamat yan ay ginawa na ng Diyos na tayo binibigyan ng opportunity na ma-save. Pero doon sa salvation na ito ay hindi po ito unconditional. Yung ginawa niya na pagsisave doon sa action niya sa cross of Calvary, yun ay unconditional. Walang makakapigil sa kanya no matter kung tayo makasalanan o hindi. Pero yung eternal life na pinag-uusapan natin na darating in the age to come o yung pagbabalik ng ating Panginoon, yung kawakasan ng panahon, yun ay conditional. Hindi ibig sabihin na naniniwala ka lang kay Lord because ibig Satan ay naniniwala kay Lord. So kung gagamitin natin yun na sapat na yun, ay kulang yun. Kulang yun. So alamin natin, pag nilayan natin, ano ba ang nire-require ng Lord? Siyempre, ang binabanggit ng Biblia in general ay yung word na yung manatiling tapat. Saan ka tapat? Tapat ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya along sa katapatan na yan, nandiyan nagpi-play out yung ating ministry, yung ginagampanan natin, at along doon sa ating declaration ng ating katapatan, yung iyo din pong relasyon sa iyong church. Sapagkat walang naging tapat sa Diyos na kung saan walang church. Walang naging tapat sa Diyos na kung saan ay kanyang hinamak, ininsulto ang church. Kundi ang church na kinalalagyan niya, pinili ng Diyos yan. Kung saan ka naroon na locality, that is your church. Local church ang tawag doon. Now, doon mo maididemonstrate talaga kung tunay ka o hindi. Diba? Kung ikaw ay ganap or hindi. Now, dahil doon ay ito ay nagsisilbing kabahagi ng iyong eternal life dahil may nire-require na katapatan. Of course, pagdating sa katapatan natin sa Lord, walang perfect doon. Maliwanag yan Pagdating sa ating kabanalan, wala uling perfect doon. Pagdating sa ating yung manatili sa katuwiran ng Diyos, siyempre, pag sinabing righteousness or katuwiran ng Diyos, di natin ma-perfect yan. Walang perfect talaga pagdating dyan. Pero at least, dinidemonstrate mo na araw-araw nananalangin ka at conscious ka and then concerned ka na hindi ka manatili sa katapatan. Ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, nagawan mo naman ng aksyon. Kung tinatamaan ka ng salita't mensahe ng Diyos doon sa area na yon, and then what will you do? Siyempre, bibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na ayusin mo yan, humakbang ka. At sa iyong paghakbang, hindi natin katuwiran na mahirap, kundi ang inaantay ng Panginoon, makita niya na tayo nagsisikap at doon ang biyaya at habag ng Diyos ay masaganang pinagkakaloob sa mga taong nagsisikap. Not because they are perfect, not because they are completely holy. No, it is because that their desire is to follow the Lord. And God knows your limitation and my limitation, and that is where He came. He will come to you to give you aid and help so that you can accomplish His will in your life and in my life. Dito po nagtatapos ang ating pagmiminsahe. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon lagi at nawa ay tayo ay manatili na inspired sa mga reward na atin pong mababasa at ating mga pinag-aaralan. So muli, minsan pa, ito ang Gospel 24/7. This is Pastor Angelito Rona nagsasabing God bless you all and see you next time.